The desert is inhospitable to the living. Sa bawat hakbang ng ating mga ninuno ay nag-iwan sila ng bakas na ngayon ay makikita na lang natin bilang isang heritage mula sa mga taong gumawa ng daan na ito. Ngayon, bagamat napalitan na ng modernong teknolohiya, ang karamihan sa ating mga daanan ay may mga sinaunang kalsadang nananatiling buo at ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang mga daanang ito ay nagbibigay ng koneksyon sa ating nakaraan at mayroong maraming kwentong nakatago sa likod ng mga ito. Kung kaya't sa video na ito, ating aalamin ang 15 mga sinaunang daan na hanggang ngayon ay patuloy na ginagamit at dinaraanan ng mga tao mula sa Roman roads na konektado sa imperyo hanggang sa mga ruta ng Silk Road na nagdala ng trade at kultura sa mga lugar sa East. Ang bawat kalsadang ito ay isang patunay ng kahusayan ng mga nagsilbing engineers na ating mga ninuno at nagbibigay daan upang maunawaan natin ang kanilang buhay at paglalakbay. Tara at samahan ninyo akong tuklasin ang mga sinaunang daan na ito at alamin ang kanilang kasaysayan at kahalagahan sa ating mundo. Number 1. The Road to Giza. Ang Road to Giza ay isang important ancient passage na itinayo mahigit 4,500 years na ang nakalipas noong panahon ng Old Kingdom sa Egypt. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagtransport ng malalaking limestone blocks at granite na ginamit sa pagtatayo ng mga pyramids, partikular na sa Great Pyramid of Giza. Samantala, itinatag ito noong paghahari ni Pharaoh Khufu. At ang daanang ito ay umaabot mula sa mga quarry malapit sa Giza hanggang sa construction site ng mga pyramids. Ang daan ay may tinatayang haba na 8 kilometers at konektado rin ito sa Nile River na kung saan ang mga bato ay inilipat mula sa quarry patungo sa Giza gamit ang mga bangka. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng Road to Giza ay dahil ito ang nagpadali ng pagdadala ng mabibigat na bato na may bigat na mula 2.5 hanggang 15 tons ang bawat isa habang papunta sa lugar kung saan ginagawa ang konstruksyon. Maliban sa transportasyon, maaaring ginamit din ang daan sa mga seremonyal na prosesyon tulad ng paglilipat ng mga katawan ng pharaohs patungo sa kanilang mga libingan. Bagamat hindi nabuo ang daan sa kasalukuyan, marami pa rin ang mga natitirang bahagi nito na natagpuan ng mga archaeologists at nagsisilbing patunay sa ancient Egyptian engineering. Ipinapakita rin nito na ang mga sinaunang infrastruktura ay hindi lang praktikal para sa transportasyon kundi mahalaga rin sa kanilang mga ritual at ekonomiya. Number 2. Via Appia or also known as Appian Way. Ang Via Appia o Appian Way ay isa sa mga pinakamatandang daan sa mundo na itinayo pa noong 312 before Common Era sa ilalim ng pamumuno ni Appius Claudius Caecus. Ang layunin ng daan na ito ay upang gawing mabilis ang transportasyon ng mga sundalo at trade mula sa Rome papuntang Brundisium sa southern Italy na may kabuuang haba na 563 kilometers. Tinuturing din itong reyna ng mga daan at naging mahalaga sa pagpapalawak ng kaharian ng Roman Empire. Samantala, kilala ito sa pagiging diretso at matibay gamit ang basalt stones at naging ruta rin para sa kalakalan at mga official ceremony. Sa kahabaan ng Via Appia, ginamit ito bilang military road at isa sa mga kilalang naganap rito ay ang pagpapako sa krus ng humigit kumulang 6,000 na alipin matapos ang pagkatalo ng pakikipaglaban ni Spartacus noong 71 before Common Era. Ginamit din ito ng mga unang Kristiyano bilang pilgrimage route patungo sa mga banal na lugar. Sa kasalukuyan, makikita pa rin ang mga bahagi ng kalsada, lalo na sa Via Appia Antica malapit sa Rome, na sikat na ruta para sa mga turista. Nananatiling makasaysayang simbolo ito ng Roman engineering at infrastructure dahil kahit na libu-libong taon na ang nakalipas, nakatayo pa rin ang ilan sa mga bahagi nito at pinoprotektahan ng gobyerno ng Italia upang mapanatili ang halaga nito sa kasaysayan. Number 3. The Persian Royal Road. Ang Persian Royal Road ay isang mahalagang daan na itinayo noong 5th century before Common Era sa ilalim ng pamumuno ni Darius I ng Achaemenid Empire. Layunin ng kalsadang ito na mapabilis ang komunikasyon, transportasyon ng sundalo at kalakalan sa loob ng napakalawak na imperyo. May haba itong 2,700 kilometers na nagsisimula sa Susa na kasalukuyang Iran na patungong Sardis na kasalukuyang Turkey, dumadaan sa mga mahalagang lungsod tulad ng Nineveh at Persepolis. Samantala, ang daan ay may mga post stations o kilala sa tawag na Chaparkane sa bawat 25 to 30 miles nito.
na kung saan ang mga mensahero ay maaaring magpalit ng kabayo para sa mabilis na relay ng mga mensahe. Kaya mula Susa hanggang Sardis, ang paglalakbay na inaabot ng mga buwan ay nagagawa sa loob lamang ng isang linggo. Gayunpaman naging sentro ito ng trading at militar na operasyon, kasama ang paggamit nito sa mga kampanya ni Alexander the Great nung sinakop niya ang imperyo ng Persya. Isa rin itong bahagi ng Silk Road na nag-uugnay sa kalakalan ng Asia at Europe. Gayunpaman, kahit na libo-libong taon na ang nakalipas, may ilang bahagi ng daan na natuklasan sa modernong Iran, Iraq at Turkey at pinag-aaralan pa rin ng mga archaeologists. Ang Persian Royal Road ay isang testamento ng kahusayan ng ancient Persia sa engineering at organisasyon at naging modelo para sa mga sumunod na imperyo tulad ng Rome. Hanggang ngayon kinikilala ang kahalagahan ng daang ito sa kasaysayan ng transportasyon at pamamahala ng mga imperyo. Number 4. The Royal Road of Knossos. Ang Royal Road of Knossos ay isang mahalagang daan na itinayo noong 2000 before Common Era hanggang 1700 before Common Era sa panahon ng Minoan Civilization sa isla ng Crete, Greece. Nagsilbi rin itong pangunahing ruta mula sa Palace of Knossos, ang sentro ng kapangyarihan ng Minoans, patungo sa mga baybaying lungsod at daungan. Samantala, ginawa ito gamit ang limestone slabs at naging mahalaga sa transportasyon ng mga trade tulad ng olive oil, wine at pottery na ipinagpapalit sa iba't ibang rehiyon ng Mediterranean. Ginamit din ito para sa mga seremonyal na layunin at mga prosesyon. Ang Knossos, na itinuturing na pinakamalaking lungsod ng Minoan, ay kilala sa advanced engineering at ang Royal Road ay nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagtatayo ng matibay at mahusay na infrastruktura. Sa kabila ng pagputok ng bulkan sa Terra noong 1600s before Common Era at ang pagbagsak ng Minoan Civilization, ang bahagi ng daang ito ay nanatiling buo at natuklasan ng mga archaeologists sa kasalukuyang panahon. Ang ilang bahagi nito ay makikita pa rin ngayon, lalo na sa archaeological site ng Knossos, na isang sikat na destinasyon para sa mga turista sa Crete. Samantala, patuloy itong pinangangalagaan bilang mahalagang simbolo ng Minoan heritage at ang daan ay nagpapakita ng kanilang kontribusyon sa trading, kultura at relihiyon noong sinaunang panahon. Number 5. The Via Egnatia, the Balkans. Ang Via Egnatia ay isang ancient Roman road na itinayo noong 146 before Common Era at patuloy na may mahalagang papel sa kasaysayan ng Balkans hanggang ngayon. Ito ay ginawa ng mga Romans sa ilalim ng pamumuno ni Gnaeus Egnatius, ang proconsul ng Macedonia, at ito ay umaabot mula sa Dyrrhachium o nakilalang Dores, Albania, hanggang Byzantium na kilalang Istanbul, Turkey, na may haba na 1,120 kilometers. Samantala, isa itong pangunahing ruta para sa trading, military campaigns at cultural exchanges sa pagitan ng Western at Eastern Roman Empire. Madaraanan ng Via Egnatia ang mga lungsod tulad ng Thessalonica at Philippi at naging daanan ni Apostol Paul sa pagpapalaganap ng Christianity, kaya't isa itong significant route para sa religious history. Dito rin naganap ang Battle of Philippi noong 42 before Common Era, na kung saan nagtagumpay ang hukbo ni na Mark Antony at Octavian laban kina Brutus at Cassius. Ngayon, ang ilang bahagi ng Via Egnatia ay makikita pa rin at ginagamit bilang rural paths, especially sa Greece at Albania. Ang makabagong daanan na Egnatia Odos ay itinayo kasunod lamang ng ancient route upang mapanatili ang legacy na magkadugtong sa pagitan ng East and West. Ngayon, binibisita ito ng mga turista at historians dahil sa mayaman nitong kasaysayan at significance na kumokonekta sa magkaibang civilizations. Number 6. The Old Great North Road. Ang Old Great North Road ay isa sa mga ancient roads ng England na may malaking historical significance. Ito ay kumokonekta sa London hanggang sa Edinburgh, Scotland, at nagsimula itong gamitin noong panahon ng mga Romano dahil kasunod lang ito sa Roman Ermine Street. Samantala, naging mahalaga ito para sa trading at military campaigns na nagsisilbing pangunahing ruta para sa mga mangangalakal at hukbong naglalakbay mula sa South hanggang Northern England at Scotland. Samantala, daraanan nito ang mga pangunahing lungsod tulad ng York, Durham at Newcastle na may kabuuang haba na 400 kilometers. Noong panahon ng War of the Roses at English Civil War, naging mahalaga ang daang ito para sa mga troop movements at ginamit din ito ng royal progression sa panahon ng paghahari ni Henry VIII. Samantala, noong 17th century, naging pangunahing ruta din ito ng postal service kaya nakilala ito bilang Post Road.
na naging mahalaga sa komunikasyon sa pagitan ng London at Edinburgh. Makalipas ang panahon na palitan ang maraming bahagi nito ng modern highways tulad ng A1 Road na kung saan sinusunod nito ang orihinal na ruta ng Great North Road. Sa ngayon ang mga bahagi ng lumang kalsada ay naroon pa rin at maaaring bisitahin na may mga makasaysayang landmark tulad ng mga inn mula sa 15th century na nakatayo pa rin tulad ng George Inn sa Stamford. Ang Old Great North Road ay nananatiling simbolo ng matagal ng koneksyon sa pagitan ng South at Northern England na pinapanatili ang kahalagahan nito sa kasaysayan at kultura. Number 7. San Bernardino Pass. Ang San Bernardino Pass ay isang ancient route sa Swiss Alps na mahalaga para sa transportasyon mula sa Switzerland patungong Italy. Gayunpaman, ginagamit na ito noong Roman times pa lamang bilang isang daanan para sa trading at military purposes. Ito ang nag-uugnay sa mga bayan ng Hinterrhein at San Bernardino na may haba na 2,065 meters. Noong medieval period, naging mahalaga ito sa salt at wool trade at ginamit din ng mga pilgrims papuntang Italy. Ang pangalan nito ay mula sa santo na si San Bernardino of Siena noong 15th century, kaya't naging mahalaga rin ito sa religious journeys. Bukod pa rito, ginamit din ang daan na ito sa iba't ibang military campaigns, kabilang ang mga hukbo ni Napoleon noong Napoleonic Wars. Samantala noong 1967 itinayo ang San Bernardino Tunnel na nagbibigay ng access kahit sa taglamig dahil madalas isinasara ang pass dahil sa makapal na snow. Ngayon ang lumang San Bernardino Pass ay ginagamit ng mga turista at hikers dahil sa magagandang view ng Swiss Alps at ang ruta ay isang sikat na destination para sa mga naghahanap ng outdoor adventures. Habang ang tunnel ang primary route para sa mga motorista, gayunpaman nananatili ang historical importance ng San Bernardino Pass bilang bahagi ng cultural heritage ng Europe. Number 8. The Nakasendo Highway. Ang Nakasendo ay isang ancient highway sa Japan na kung saan ang Edo at Kyoto ay konektado noong Edo period. Isa ito sa 5 pangunahing ruta na itinayo sa ilalim ng pamahalaan ni Shogun Tokugawa Ieyasu noong 17th century. Samantala nadaraanan nito ang mga bundok at inland areas, kaya tinawag ito na Central Mountain Route. Gayunpaman, may kabuuang haba ito na 534 kilometers at may 69 post stations na nagsilbing pahingahan ng mga samurai, daimyo at negosyante. Bukod rito, ang Nakasendo ay naging mahalaga sa Sankin-Kotai system na kung saan obligado ang mga daimyo na dumaan sa Edo upang ipakita ang kanilang katapatan sa shogunate. Ito rin ay isang alternatibong ruta sa Tokaido na dumadaan sa mga baybayin, kaya pinipili ito ng mga manlalakbay para iwasan ang coastal dangers. Ngayon marami sa mga post towns tulad ng Magome at Chumago ang nanatiling nakatayo at kilala sa kanilang tradisyonal na Edo period architecture. Samantala, ang ruta sa pagitan ng Magome at Chumago ay sikat na hiking trail dahil dito makikita ang buhay noong Edo period. Bagaman maraming bahagi ng Nakasendo ang napalitan na ng mga modernong kalsada at tren, ang ilang preserved sections ay patuloy na binibisita ng mga turista at historians bilang bahagi ng cultural heritage ng Japan. Number 9. The Camino de Peabiru. Ang Camino de Peabiru ay isang ancient trail system sa South America na nagkokonekta sa Atlantic coast ng Brazil hanggang sa Andes Mountains ng Peru na may kabuuang haba ng libu-libong kilometro. Samantala, ginamit ito ng mga pre-Columbian civilizations tulad ng Guarani at Inca para sa kalakalan, migrasyon at pilgrimage. Tinatayang nagsimula itong gamitin bago pa dumating ang mga Inca at ang pangalan nitong Peabiru ay mula sa wikang Tupi Guarani na nangangahulugang road through the open fields. Bukod dito, isa itong mahalagang ruta para sa pagpapalitan ng mga produkto tulad ng balat ng hayop, pagkain at alahas sa pagitan ng mga tribo at mayroon din itong espiritual na kahalagahan. Para sa mga Guarani, ang trail ay daan patungo sa lugar ng kapayapaan. Samantalang para sa mga Inca, naging bahagi ito ng kanilang Capac Ñan Road Network. Nang dumating naman ang mga European noong 16th century, ginamit din nila ito bilang exploration route. Kabilang na si Aleixo Garcia na tumawid mula Brazil patungo sa Bolivia at Peru upang makipag-ugnayan sa mga Inca. Ngayon, bagaman marami sa mga orihinal na ruta ay nawala na dahil sa urbanisasyon, ilang bahagi ng Camino de Peabiru ay napanatili at ginagamit na ecotourism at hiking sa Brazil. Number 10. The Ridgeway. Ang The Ridgeway ay isang ancient road sa Great Britain na ginagamit ng mga tao ng mahigit 5,000 years.
Samantala, matatagpuan ito sa Southern England na mula Ibinghoe Beacon sa Buckinghamshire hanggang Overton Hill malapit sa Avebury sa Wiltshire na may haba na 87 miles. Bukod rito, ito ay ginamit noong Neolithic period mga 4,000 before Common Era bilang daanan ng mga mangangalakal at tribo. Sa kabila ng pagiging high ground route nito na kung saan naiiwasan nito ang mga baha na delikado noon. Samantala, nadaraanan ng The Ridgeway ang mga sikat na lugar tulad ng Uffington White Horse na isang Bronze Age chalk figure at Avebury Stone Circle na isa namang malaking stone monument na bahagi ng mga ritual. Noong Iron Age, nagsilbing defensive route ito ng mga British laban sa mga kaaway dahil sa strategic na lokasyon nito. Gayunpaman, noong panahon ng mga Romano, patuloy itong ginamit at maging sa World War II ay naging daanan din ito para sa mga sundalo. Sa modernong panahon, ang The Ridgeway ay bahagi ng National Trails na kung saan ito ay isang sikat na ruta para sa hiking, cycling at horseback riding na pinupuntahan ng mga turista upang maranasan ang makasaysayang daang ito. Itinuturing itong mahalaga sa archaeology dahil sa dami ng ancient monuments at artifacts na makikita malapit dito na nagbibigay daan upang mas maunawaan ang Ancient Britain. Number 11. Via Augusta. Ang Via Augusta ay isa sa pinakamatandang daan ng Roman Empire at pinakamahabang ruta sa Iberian Peninsula na umaabot sa humigit kumulang 1,500 kilometers na mula sa Pyrenees hanggang Cadiz. Samantala, nagsimula itong i-construct noong panahon ni Emperor Augustus sa pagitan ng mga taon noong 8 before Common Era at 2 Common Era at dating tinawag na Via Herculea. Samantala, naging mahalaga ito sa kalakalan, transportasyon at militar ng Roma, lalo na sa pagpapadala ng mga produkto tulad ng olive oil, alak at mga mineral. Ang Via Augusta ay isang strategic na ruta para sa mas mabilis na transportasyon ng mga sundalo at upang mas madali ang pamamahala ng mga lalawigan sa Hispanya. Samantala, nadaraanan nito ang mga pangunahing lungsod tulad ng Tarraco, Valencia, Cartago Nova at Gades. Bukod pa rito ay mayroon pa ring mga Roman monuments at structures sa kahabaan ng daan tulad ng Arc de Vera sa Tarragona at ang Pont del Diable sa Martorell na nagsisilbing patunay ng kahusayan ng mga Romano sa engineering. Ngayon, bahagi ng mga modernong kalsada ang Via Augusta at ang mga natirang section nito ay sikat sa mga hiker at cyclist. Bukod dito ay may mga archaeological expedition din ang isinasagawa upang mapreserba ang makasaysayang daan na ito. Sa makatuwid, nananatiling mahalaga ang Via Augusta bilang isa sa mga bagay na nagpapatunay ng mayamang kasaysayan ng Hispanya sa ilalim ng Roman Empire. Number 12. The King's Highway in South Carolina. Ang King's Highway sa South Carolina ay bahagi ng isang sinaunang ruta na itinayo ng British Crown noong early 1700s para pagdugtungin ang mga lugar mula Boston hanggang Charleston. Samantala, nagsilbi rin itong mahalagang daan para sa kalakalan, transportasyon at komunikasyon sa pagitan ng mga lugar. Bukod rito, ito ay dumadaan sa mga bayang gaya ng Georgetown, Charleston at Beaufort at ginamit din ng daan para sa pagdadala ng mga produkto mula sa mga plantation tulad ng palay, indigo at asukal patungo sa mga daungan para i-export. Sa panahon naman ng American Revolution, ang King's Highway ay ginamit ng mga British at American troops bilang transportasyon ng kanilang mga sundalo at kagamitan. Nakatulong din ito sa pagpapabilis ng komunikasyon sa pagitan ng mga kolonya at ng British Crown. Ngayon, bahagi ng King's Highway ang mga modernong daan tulad ng US Route 17, habang ang ibang bahagi nito ay matatagpuan pa rin sa mga rural na lugar at nananatili itong mahalaga sa kasaysayan ng South Carolina dahil ginamit ito sa pagpapalaganap ng trading at naging daan para sa pagpapadala ng mga produkto mula sa mga plantasyon patungo sa mga daungan. Samantala, makikita pa rin ang daan sa mga makasaysayang lugar tulad ng Charleston at Middleton Place na nagpapakita ng kahalagahan nito sa kasaysayan ng Amerika. Number 13. The Silk Road in Asia and Europe. Ang Silk Road ay isang ancient trade route na nag-uugnay sa Asia at Europe at sinimulang gamitin ito noong 130 before Common Era sa ilalim ng Han Dynasty sa China. Samantala, may haba itong humigit kumulang 7,000 kilometers at konektado ito mula China
hanggang sa Constantinople na Istanbul na ngayon at madadaanan nito ang Central Asia, Persia at mga rehiyon sa Europe. Naging sikat ang Silk Road dahil sa kalakalan ng silk, ngunit marami ring iba pang produkto tulad ng spices, ginto, jewelry at porcelain ang dumadaan dito. Bukod sa mga trading, nagbigay daan din ang Silk Road para sa pagpapalaganap ng mga ideya, relihiyon at teknolohiya. Kumalat ang Buddhism mula India patungong China, pati na rin ang Islam at Nestorian Christianity. Bukod pa rito, dinala din sa Europe ang mga teknolohiya tulad ng paper making at gunpowder na galing sa China. Naging mahalaga rin ito sa diplomatikong ugnayan ng mga imperyo at sa pagpapabilis ng transportasyon ng mga sundalo at mensahe. Hanggang ngayon, maraming bahagi ng Silk Road ang nananatili pa rin at makikita sa mga lungsod tulad ng Samarkand at Xi'an na ngayon ay bahagi ng UNESCO World Heritage Sites. Sa kabila ng pag-usbong ng mga modernong sea and road trade, ang makasaysayang ruta ng Silk Road ay nananatiling simbolo ng kalakalan, kulturang pagpapalitan at pandaigdigang koneksyon sa pagitan ng East and West. Number 14, the Camino de Santiago in Spain. Ang Camino de Santiago o Way of St. James ay isang sinaunang pilgrimage route na sinimulang gamitin noong 9th century Common Era. Samantala, matatagpuan ito sa Spain at dinaraanan nito ang iba't ibang ruta patungo sa Santiago de Compostela kung saan nakalagay ang mga bangkay ni Santiago el Mayor or also known as St. James the Greater na isa sa mga alagad ni Hesukristo. Bukod pa rito, ang mga pilgrim mula sa iba't ibang panig ng Europe ay bumibisita upang ipakita ang kanilang debosyon at pagsamba. Sa panahon ng medieval, naging isa ito sa pinakamahalagang pilgrimage routes sa mundo. Gayunpaman, ang Camino de Santiago ay hindi lamang relihiyosong ruta, kundi naging mahalagang commercial road noong panahong iyon. Samantala, maraming bayan, simbahan at ospital ang naitayo sa kahabaan ng ruta upang magbigay ng tulong at kanlungan sa mga pilgrim. Ang mga ruta ng Camino ay may iba't ibang lugar kung saan nagsisimula ang daan, ngunit ang Camino Frances ang pinakasikat at ang daan ay makikita sa Saint-Jean-Pied-de-Port sa France at nadaraanan nito ang mga rehiyon ng Navarre, La Rioja at Galicia bago makarating sa Santiago. Sa kasalukuyan, milyon-milyong tao mula sa iba't ibang bansa ang naglalakbay sa Camino, hindi lang para sa relihiyon kundi bilang isang paraan ng pagninilay at sa pagnanais na puntahan ng lugar. Ang Camino de Santiago ay kinilala rin ng UNESCO bilang isang World Heritage Site kung kaya't pinangangalagaan ng husto ang lugar dahil sa kanyang kasaysayan at kahalagahan sa kultura at pananampalataya. Number 15, the Khmer Highway. Ang Khmer Highway o tinatawag ding Royal Road ay isa sa mga pinakaimportanteng sinaunang daan na itinayo noong panahon ng Khmer Empire sa pagitan ng 11th at 13th century Common Era. Ang daang ito ay konektado sa sentro ng imperyo sa Angkor patungo sa mga lugar sa Thai-Cambodian border tulad ng Phimai at Preah Vihear. Samantala, ginamit ito bilang pangunahing ruta para sa trading, militar at relihiyon. Sa pamumuno ni King Jayavarman VII, ang Khmer Highway ay naging mahalaga sa pagpapalawak ng imperyo at nilagyan ng mga rest houses at ospital sa tabi ng daanan nito upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga naglalakbay. Itinayo ang kalsada gamit ang laterite na isang matibay na uri ng bato at may mga drainage system para maiwasan ang pagbaha. Ang daanan na ito ay may mahigit sa 8 to 10 meters ang lapad, kaya't naging isa itong mahalagang ruta sa iba't ibang lugar. Dahil dito, ang mga templo tulad ng Angkor Wat at Preah Vihear ay naging sentro ng mga pilgrimage at ang mga kalakal mula sa iba't ibang rehiyon ay dumadaan dito. Ngunit sa pagbagsak ng imperyo dahil sa mga pag-atake ng kalapit na kaharian, nalimot ng karamihan ang halaga ng highway na ito para sa kanila. Sa ngayon, may mga bahagi ng Khmer Highway na makikita pa rin sa Cambodia at Thailand at naging bahagi na ito ng mga tourist routes sa mga lugar na malapit sa mga templo. Ang highway na ito ay nagpapatunay sa advanced na engineering ng mga Khmer at sa kahalagahan nito sa kanilang kasaysayan.